Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 1 hanggang 7. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa para sa unang langit at ang unang lupa ay lumipas, at wala ng dagat. At nakita kong si Juan ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit mula sa Diyos, na nakahandang gaya ng isang kasintahang babae na nagagayakan para sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging kanyang mga tao, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging kanilang Diyos, at ang Diyos ay pahirin mo ang lahat ng luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, o ng pagtangis, ni ng kirot paman, sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na." At sinabi ng nakaupo sa trono, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." At sinabi niya sa akin, "Sumulat, sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat." At sinabi niya sa akin, "Tapos na. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Aking ibibigay sa kanya na nauuhaw sa bukal ng tubig ng buhay na walang bayad. Ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay, at ako ay magiging kanyang Diyos, at siya ay magiging aking anak." Ang Apokalipsis Kabanata 21 talata 1 hanggang 7 ay nagbibigay ng isang malinaw na paglalarawan ng isang bagong langit at isang bagong lupa na darating. Ang talata ay naglalarawan ng isang nagbagong mundo kung saan ang sakit, kalungkutan, luha, at kamatayan ay hindi naiiral. Ito ay magiging isang lugar kung saan ang tahanan ng Diyos ay magiging kasama ng sangkatauhan, at personal niyang papahirin ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang bagong sanlibutang ito ay mailalarawan ng kapayapaan, katwiran, at kabanalan. Naiisip mo ba ang kamangha-mangha, kaluwalhatian, at pagkamangha ng pangyayaring ito na inilarawan sa Apokalipsis Kapitulo 21? Ang pangitain ng bagong Jerusalem na bumababa mula sa itaas ng banal na lungsod ay kagilahilalas. Ang lungsod ay magiging napakalaki, marangel sa karelagan nito, at maningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kinang nito ay magiging gaya ng isang napakamahal na hiyas, malinaw na parang kristal. Ang bagong Jerusalem ay magkakaroon ng matataas na pader at 12 pintuang daan, na may mga anghel sa mga pintuang daan, at ang mga pangalan ng 12 tribo ng Israel ay nakasulat doon. Ang mga pundasyon ng mga pader ng lungsod ay palamutihan ng bawat uri ng mahalagang bato, at ang mga lansangan ay gagawing dalisay na ginto, na maaninag na parang salamin. Sa bagong nilikhang ito, walang templo, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang templo nito. Ang lungsod ay hindi mangangailangan ng araw o ng buwan upang sumikat dito, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang magbibigay liwanag dito, at ang kordero ang magiging ilawan nito. Apokalipsis Kabanata 21 talata 16. At ang lungsod ay nakalatag na 4 na parisukat, at ang haba ay kasing laki ng lapad. At sinukat niya ang lungsod ng tambo, 12,000 estadyo. Ang haba at ang lapad at ang taas nito ay magkapantay. Ayon sa talatang ito, ang bagong Jerusalem ay inilarawan bilang isang napakalaking kubo na may sukat na mula 1,400 hanggang 1,500 milya ang haba, lapad, at taas. Ang eksaktong sukat ay nag-iiba depende sa pagsasalin na iyong nabasa. Upang makatulong na mailarawan ito, isipin ang isang mapa ng Estados Unidos. Sasaklawin ng footprint ng lungsod ang isang lugar na katumbas ng pagguhit ng isang parisukat mula sa Miami, Florida hanggang sa Boston, Massachusetts, pagkatapos ay pakanluran sa Minneapolis, Minnesota, pababa sa Texas, at pabalik sa Miami. Ang napakalaking lungsod na ito ay umaabot hindi lamang sa malawak na lugar na ito sa antas ng lupa, ngunit tumataas din sa pagitan ng 1,415,100 milya patungo sa kalawakan. Naiisip mo ba kung gaano ka naaantig at naantig na masaksihan ang nakita ni Juan? Halos hindi nauunawaan ng ating isipan ng tao ang isang istruktura ng gayong laki na bumababa mula sa itaas. Ang bagong Jerusalem, kasama ang napakalaking sukat nito, ay magiging isang kahangahangang tanawin, at ang pag-iisip tungkol dito ay pumupuno sa atin ng pagkamangha at pag-asa. Isipin ang kakaiba at kamangha-manghang mga nilalang na makikita mo kapag ang tabernakulo ng Diyos ay kasama ng mga tao, at ang Diyos ay nananahan kasama ng sangkatauhan. Sa mga makalangit na nilalang na ito, makakatagpo natin ang mga kerubin, bawat isa ay may 4 na mukha, isang tao, isang leon, isang baka, at isang agila. Mayroon silang mga kamay ng tao, 4 na pakpak, tuwid na mga binti, at mga kuko na kumikinang na parang pinaningas na tanso. Ang kanilang buong katawan, kabilang ang kanilang mga likod, kamay, at pakpak, ay ganap na natatakpan ng mga mata. Isipin na makita ang gayong pambihirang mga nilalang sa presensya ng Panginoon.
Magiging kakaiba at kamangha-mangha ang tanawin na pupunuin tayo ng pagkamangha at pagpipitagan. Ang pinakakahanga-hangang bahagi ng Apokalipsis 21 ay ang katotohanang makikita natin ang Diyos. Ang mismong ideya ng pagmasdan ng makapangyarihan sa lahat, ang sinaunang mga araw, ay hindi masasabi. Ang mga damdaming mararanasan natin ay kagalakan, pagpipitagan, pagkamangha ay hindi maipaliwanag. Ang tumayo sa harapan ng Diyos, ang makita siya ng harapan, ang pinakahuling katuparan ng ating pananampalataya at pag-asa. Ang Apokalipsis 21 ay nangangako ng isang araw na walang katulad. Isang araw kung kailan ang mga dating bagay ay lilipas na, at ang lahat ng mga bagay ay gagawing bago. Ito ay magiging isang araw ng hindi maisip na kaluwalhatian at kagalakan, kung saan tayo ay mananahan kasama ng Diyos sa kanyang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Ang pangitaing ito ay pumupuno sa atin ng pag-asa at pag-asa, habang inaabangan natin ang katuparan ng plano ng pagtubos ng Diyos, at ang walang hanggang kagalakan na naghihintay sa atin sa kanyang presensya. Ang pag-iisip na maranasan ng gayong malalim at banal na mga kababalaghan ay higit pa sa ating pinakamaligalig na mga pangarap, ngunit ito ang pangakong pinanghahawakan natin bilang mga mananampalataya. Mahalagang tandaan na ang bagong mundong ito ay hindi isang bagay na makakamit natin sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Itinuturo ng Biblia na ang bagong mundong ito ay isang regalo mula sa Diyos, na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at awa. Efeso Kabanata 2 versikulo 8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi mula sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay hindi makapaghambog. Ang kaligtasan at ang bagong mundo ay isang regalo na hindi natin makukuha, ngunit tinatanggap natin ito mula sa Diyos. Walang sino man ang sapat na mabuti para sa langit, ngunit sino man ay maaaring tumanggap ng libreng regalo ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay namatay para sa lahat ng sangkatauhan, lahat ng nasyonalidad, lahat ng pinagmulan. Ang pamumuhay na may kamalayan sa hinaharap na ito ay dapat magbigay ng inspirasyon sa atin na manatiling matatag sa ating pananampalataya at masigasig sa ating paghahangad ng kabanalan. Tayo ay ginawa para sa kasiyahan ng Diyos, nilikha upang magdala sa Kanya ng kaluwalhatian at upang tamasahin ang isang relasyon sa Kanya na walang bahid ng pagkasira ng kasalukuyang mundo. Habang tinatahak natin ang mga hamon at kawalang katiyakan sa buhay, makakatagpo tayo ng kaaliwan at pag-asa sa pangako ng Apokalipsis Kapitulo 21, batid na ang pinakahuling plano ng Diyos ay manahan kasama ang kanyang mga tao magpakailanman sa isang bagong nilikha na puno ng kanyang kaluwalhatian at pagmamahal. Ang pananaw na ito sa hinaharap ay nagbibigay sa atin ng malalim na kahulugan ng layunin at direksyon. Hinihikayat tayo nito na magtiyaga sa pananampalataya, mamuhay ng matuwid, at ito ng ating mga mata sa walang hanggang mga pangako ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin, mayroon tayong katiyakan na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa kabutihan, at na ang kanyang perpektong plano ay magtatapos sa isang maluwalhating bagong simula para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Apokalipsis Kabanata 4 na talata 11, ikaw ay karapat-dapat, o Panginoon, na tumanggap ng kaluwalhatian, at karangalan, at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay, at para sa iyong kasiyahan, sila ay nalikha at nalikha, may mga nilalang sa kailaliman ng karagatan na hindi pa nakikita ng mga tao, at sila ay nilikha para sa kasiyahan ng Diyos. Sa katulad na paraan, magpakailanman, magdadala tayo ng kagalakan sa Diyos. Isipin ang isang mundo ng perpektong kapayapaan, ang kasalukuyang mundo kasama ang lahat ng problema, sakit, at pagdurusa ay magwawakas, magpapalam tayo sa kamatayan, kalungkutan, sakit, at dalamhati. Hindi na tayo magkakaroon ng masamang araw, hindi magkakaroon ng pananakit ng ulo, sakit, trauma, o sakit. Ang bagong langit at ang bagong lupa ay magiging isang lugar ng walang hanggang kapayapaan, na malaya sa lahat ng problema at hamon ng kasalukuyang mundong ito. Sa bagong mundong ito, masasaksihan natin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit mula sa Diyos. Ang pangitaing ito ay isang magandang imahe ng perpektong lungsod, na inihanda bilang isang nobiya na maganda ang bihis para sa kanyang asawa. Ipinaalaala nito sa atin na ang bagong sanlibutan ay magiging walang kapintasan, na walang anumang kasalanan o kasamaan. Ang kasalukuyang mundong ginagalawan natin ay puno ng mga panganib at masasamang tao, ngunit ang bagong mundo ay magiging isang lugar ng perpektong pagkakaisa at pagdiriwang. Ang mundo na alam natin ngayon ay hindi ang paraang ito ay dapat na maging. Puno ito ng sakit, pagdurusa, at kalungkutan. Ngunit sa bagong langit at bagong lupa, ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawala. Papahirin ng Diyos ang bawat luha, at wala ng kamatayan o pagdadalamati. Ang pangakong ito ay may espesyal na kahulugan para sa mga nawalan ng mahal sa buhay.
Ang Diyos mismo ang magpapahid ng ating mga luha, magpapaginhawa sa atin, at magbibigay ng kaaliwan. Sa bagong langit at bagong lupa, mararanasan natin ang isang realidad na higit sa ating kasalukuyang pangunawa. Ang pagiging perpekto ng bagong Jerusalem, kasama ang maningning na kagandahan at banal na presensya nito, ang magiging ating walang hanggang tahanan. Tayo ay mamumuhay sa isang estado ng walang hanggang kagalakan at katuparan, na nagluluwalhati sa kaluwalhatian ng presensya ng Diyos. Ang pananaw na ito sa hinaharap ay hindi lamang isang malayong pag-asa, ngunit isang malalim na katotohanan na nagbibigay sa atin ng lakas at tapang sa ating kasalukuyang buhay. Ang pagkaalam na isang perpektong mundo ang naghihintay sa atin, ay tumutulong sa atin na matiis ang mga pagsubok at paghihirap ng buhay na ito. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng matuwid, hanapin ang kapayapaan, at palaganapin ang pagmamahal at habag. Habang inaasam natin ang maluwalhating hinaharap na ito, makakatagpo tayo ng kaaliwan sa kaalaman na ang pinakahuling plano ng Diyos para sa sangkatauhan ay ang pagtubos at pagpapanumbalik. Ang bagong langit at bagong lupa ay magiging isang testamento sa kanyang walang katapusang pag-ibig at biyaya, kung saan tayo ay mamumuhay sa walang hanggang pagkakasundo, malaya sa lahat ng sakit at pagdurusa. Hinihikayat tayo ng pangakong ito na manatiling tapat at itoon ang ating mga mata sa walang hanggang gantimpala. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga hamon na ating kinakaharap, ang plano ng Diyos para sa atin ay ang pag-asa at isang hinaharap na puno ng kanyang presensya. Ang bagong langit at bagong lupa ang magiging kasukdulan ng kanyang gawaing pagtubos, kung saan mananahan tayong kasama niya magpakailanman sa perpektong kapayapaan at kagalakan. Ito ay isang makapangyarihang paalala ng pag-asa na mayroon tayo kay Hesukristo na nag-aalok sa atin ng buhay na walang hanggan at kapayapaan. Ang mga bagay na alam natin ngayon, at ang mga bagay na bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, ay hindi naiiral. Sa bagong langit at sa bagong lupa, magkakaroon ng bagong kaayusan at bagong paraan ng pamumuhay. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala, kaya hindi natin ito dapat panghawakan ng mahigpit. Oo, darating ang mga kakaibang bagay na ito. Ang mga ito ay hindi gaanong malayo sa atin, at ang oras ay darating para sila ay mahayag.